kaibigan mo. Magandang hapon sa lahat ng mga kababayan natin dyan ho dito ho sa Palawan, mga kababayan ko sa buong universe. Welcome po tayong lahat na subaybayan ang programang Hitik sa Impormasyon, ang isyong panlipunan, balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News Philippines. Lahat daw mali ang mundo ko. Tawa ng tawa sa pwesto ko. Pero tingnan mo. Samahan po ninyo ako sa loob na isang oras na palatuntunan, walang personalan, trabaho lang po tayo mga kababayan. Ano ho? Don Robert Ramiro ang makakasama po ninyo sa loob ng isang oras na pagtatanghal na maghatid ho sa inyo ng balita at paalaala sa lahat ng mga kababayan natin nagmamalasakit sa sambayan ng Pilipino. Saya pa ako. Lumaraw sa pero ako ang bida rito sa saliw ng hamon. Siya ang komentaryo, ako yung palabas. Kung siya ay palad, ako yung buhit na matalas. Bakit ba lagi na lang sugat ang laman ng bawat litanya niya? Pero sa salamin Ang headlines po natin ngayon mga kababayan ay nagtungo na ho yata sa Mindanao ang mga miyembro ng Di Umano'y Majority Bloc sa pamumunuan ni Senador Sherwin Gatchalian. At ang layunin ng grupo ay upang maghatid ng agarang tulong sa mga biktima ng 7.8 magnitude earthquake gaya ng relief, rescue, and rehabilitation assistance. Ano ho? Bibigay daw nila yung kanilang isang buwang sweldo bilang suporta sa mga pangunahing pangangailangang pagkain, damit, pati na ang temporary shelter ng mga sinalanta noong kalamidad mo dyan. Sa mga petsang June 10 naman hanggang 11 ay inatasan ni Senate ng Acting Senate President ang mga empleyado ng Senado na work from home muna. Sa kabilang panig ho mga kaibigan ay pinuna ho ang hakbang ng Gatchalian Group ng lehitimong Senado ng bansa na kaya ho sila ay pupunta dyan sa Mindanao at inatasan yung mga empleyado ng Senado na work from home ay upang iwasan ang Blue Ribbon Committee hearing ng Blue Ribbon Chairwoman Senadora Pia Cayetano sa pamamagitan ng subcommittee na pangungunahan ni Senador Rodante Marcoleta. Ano ho? Yan ho. Sapagkat ito ho ay base ho doon sa sa schedule ay ito daw ho ay gagawin sa June 11, Huwebes po yan ang taong kasalukuyan. Ano ho? sa bawat palalait na sumaho. Yun hong pagpunta ho ng grupo ni Senador Erwin Gatchalian, kasama ho yung buong tropa, Senador Erwin Tulfo, yung Tulfo Brothers, sina Chis Escudero, buo sila yata lahat, ano ho, ay kailangan daw ho na matulungan ang mga biktima ng lindol dyan ho sa Mindanao. Ano ho? Sigurado ho ba kayo kung ano ang magiging implikasyon sa inyo hong pagpunta ho dyan sa Mindanao sa kabila ng napakaraming isyong bumabalot, lalo na ho ang legalidad ng inyong pagiging ika nga ay majority block
sa pamamagitan ng inyong sariling reorganisasyon na kayo ay sinasabi ho ninyong ibig sabihin self-confess na majority Senate dyan ho. O yung kayo ho mga miyembro ho niyan, yung 12. Sapagkat kinakailangan ho ay ang kinakailangan ho ay matugunan din ho yung pangangailangan ho ng mga kababayan natin, lalong-lalo na ho yung mga nasaktan, yung mga injured, yung mga nawala ng bahay. Meron hong mga bahay dyan na tabunan ng landslide, doon sa may bundok. Sapagkat meron na ho tayong nakuhang mga tala tungkol ho dyan sa ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office na ayon dito sa grupo ay nangangailangan ng 1.8, hindi ho, kailangan ho ng 1.8 trillion ang kailangan na maibalik sa mga ninakaw sa kabanang bayan, yung 1.8 trillion na disinsanay ito ho ay makakasama ho doon sa gagawing ayuda dyan ho sa mga nasalanta nung lindol. Inasa na ho yung 1.8 trillion na yan na inyong pinagnanakaw. Alam po naman ho natin mga kababayan ko ang pambansang deficit. Ang pambansang deficit ho ng ating pera ay mas malaki ang ginagastos ho ng gobyerno kaysa sa pumapasok na revenue. Kaya ho malaki ho ang nagiging deficit nitong pangangailangan yung gastusin ng bansa sa ilalim po ng gobyerno ni Pangulong Marcos Jr. Ano ho mangyayari ho dito? Malamang kaysa sa hindi, mangungutang na naman ho tayo. Hindi ho ba? Sapagkat ang utang ho ng Pilipinas sa kasalukuyan ay 18.5 trillion na. Baka, nako, dati, kasi, aywan ko lang nga ba, palaki ng palaki yung utang ho natin. Nakakainis ho ipaliwanag ito palaki ng palaki. Katulad dito, mayroon man tayong paggagastusan, yung kalamidad ho dyan sa Mindanao. Ano ho? Mangungutang naman sigurado. Sapagkat 18 trillion na ho yung nauutang ho natin para ho matugunan ho yung rehabilitasyon ng mga tulay. May mga tulay ho na nasira ho. Mga kalsada. At meron hong mga gusali at yung mga eskwelahan at iba't ibang pambansang istruktura dahil sa nangyaring lindol ho dyan sa Mindanao. Hindi ho pwedeng maiiwasan na hindi ho tayo gagastos. Talagang gagastusan ho yan. Paano ho natin matutugunan ho yung mga gastusin ho sapagkat nako, mangungutang na naman ho tayo dito. Mabuti na lamang at meron hong mga bansa yung kanilang foreign aid ay nakakabawas din ho sa expenditure ng gobyerno. Kaya saan ho kukunin ang pondo kung saan na ang pera sa kaban ng bayan ay ninakaw na? Ito ho ngayon ang malaking kontrobersiya sa ating lipunan yung napakalawak na nakawan na kung saan ito nga hong mga nagsiwalat pa nung kalukuhan nitong mga tiwaling opisyal. Ito ho bumabandera ho sa mga pahayagan maging sa social media at mga iba't ibang platform of communication. Inaaglahi pa ho yung mga nagsiwalat kagaya ho nitong
tinatawag ng mga kargador. Mamaya pupuntahan ho natin yan. O saan ho naman kukunin ang pundo? Isaid na ho ang pera ng kabanang bayan. Hindi ba Engineer Jimmy Apostol? Pupunta ho sa Mindanao yung grupo ni Senador Erwin Gatchalian o Sherwin Gatchalian. Kasama ho Senador Erwin, Senador Rapi, Senador Tito Soto, at marami pang iba. Ano nga ba yung pangalan ng resort mo diyan sa diyan sa Kalilangan sa Bukidnon, Engineer Jimmy Apostol? Baka sakaling mapunta ho diyan yung mga senador diyan ho mukhang open naman yung resort mo diyan. Baka diyan ho pumunta, anyayahan mo naman. Bigyan mo sila ng malaking discount. Yung mga senador ho natin. Yung pinagpipitagang senador ho natin, kaya lang medyo hindi maganda yung lasa nung komento ng batchmate ho natin na yung dating Comelec officer ng Region 12. Si batchmate Dion na Ligayada. Medyo maanghang yung kanyang komento Pero gayon pa man, imbitahan mo diyan sa iyong resort. Diyan ho sa Kalilangan, Bukidnon. Engineer Jimmy Apostol. Okay. Ang sinasabi natin ho kanina ay saan kukunin yung pondo para sa rehabilitasyon ng mga tulay na bumagsak, nasira. Lalong-lalo ho pangangailangan ho ng mga estudyante, yung mga nasirang mga eskwelahan. Napakalaki na ho, malaki ho magagastos ho natin diyan. Sapagkat kinakailangan ho, hindi pwedeng hindi ho tugunan, kaysa naman yung mga estudyante diyan ho sa puno ng bangga ho sila magkaklase, sapagkat hindi ho sila po pwedeng pumasok diyan sa mga building na yan na may depektibo baka ho magkaroon ng aftershock at yan ay gumuho, magkakaroon pa ng casualty. Kaya hindi ho po pwedeng gamitin yung mga damage ng mga eskwelahan. Yun. Yung dapat yung income ho, yung sa ngayon ho kasi mas malaki yung ginagastos ng gobyerno sa pagsiservisyo ho. Hindi ho sapat yung income na galing ho sa buwis at revenues ng mga government corporation, maging yung pasugal, yung PCSO, at iba pang pinagkukunan ho natin ng salapi para ho panustos ho dyan ho sa pangangailangan ho ng sambayan ng Pilipino. Para ho patuloy ho ang operasyon ng gobyerno. Mabuti na lamang at meron hong mga bansang tumutulong. Yun hong foreign aid. Nangunguna ho dyan yung bansang Japan at iba pang mga bansa. Diyan ho. Diyan ho ay malaking naitutulong ho sa atin ho niyan. Kung wala ho yan, mangangamuti na ho talaga tayo. Base ho kasi sa report ho. Babasahin natin yung headlines ng report. Batay sa report ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, sa pamamagitan ho nitong si Ginoong Rene Ponsalan, ang death toll ay 32 yung ulat ng iba, pero yung latest ngayon pinakang bago ay 35 na ho. 12 ho rito ay hindi ho nang matatagpuan yung mga natabunan, at mahigit ho sa 200 mga na-injured. At saka yan still counting pa ho yan, bukod ho dyan sa 200. At meron hong 27,000 na mga kabahayan ang nasira. 13 ho dyan yung natabunan ng landslide. Diyan ho sa may Bulubundukin. Yun, dahil ho sa landslide ho yan. At meron pang mahigit sa 6,000 mga school buildings ang kailangan ho ng rehabilitasyon o repair. 37 rito ang mga health center,
18 mga tulay. Lalong-lalo na ho dyan sa Glan, Sarangani at General Santos City. Hindi ho ba BM Sioderly Permalino? Kahapon ho, hindi mo makontak yung mga kamag-anak mo sapagkat walang signal, wala daw tubig, walang kuryente. Kaya ang sabi nung aking kabatsmate yan, mabuti na lang maglagat na lang ng saging at nakakain na lamang at saka ipaghampasan doon sa ginamos. Yung isang buong yung saging at ipaghahampasan mo doon sa ginamos sapagkat ang sarap ho niyan para ho maalis yung stress sapagkat hindi ho makontak yung kanilang kamag-anak pero daw ngayon meron na. Balik na kuryente. Nag-atas kasi yung presidente lahat ng mga government agencies kumilos ho. Kaya nga ho, ura-urade, punta rin ho. Number 1 ho dyan si Secretary Vince Dizon ho, ng DPWH. Pumunta ko agad dyan para mag-assist, mag-monitor kung gano'n na kalaki yung damage. Ang unang-una ho niyang ina-assist yung mga government projects, lalo na yung tulay, yung bago, yung Bukana Bridge. Kabago-bago ho yan, pero hindi ho nakaligtas ho dyan sa 7.8 na lindol. Yung magnitude na lindol, 7.8 magnitude. Tectonic ang origin. Kita mo na? Dapat kasi dapat ngayon magbago na kasi yung mga structural engineers ho natin. Dapat ho mas lalo pa ninyong pagtibayin yung mga gusali, mga tulay, yung mga earthquake resistance, para pag dumating, hindi ho naman talaga tayo makakiiwas dyan sa lindol talagang lilindol at may lilindol ho huwag na ho kayo magtipid dahil sa pagtitipid nga dahil dyan sa kickback. Dahil yan sa kulimbat na yan, porsyento, yan, nagiging resulta ho doon sa mga infrastructure projects na ngayon ho, yung flood control na yan ay hindi talaga mamatay-matay. Siguro, yung iba ho dyan na tumanggap namatay na. Pero yung mga flood control project, hindi ho mamatay-matay Pero yung nakatanggap, meron na hong namatay. Okay. Sige. Sinabi na ho natin yung mga damages ho. At ayon ho nga ho dyan sa report, ay ito hong grupo nga ho ni Senador Sherwin Gatchalian ay lumarga ho, papunta ho dyan sa Mindanao para unang-una pagka mag-surveillance muna kayo mga senador sapagkat meron ho akong feedback na baka kayo ay masisigawan ho diyan sapagkat galit ho ang tao sa flood control, yung mga pagtatakip ho doon sa paglalantad ng katotohanan. At sana hindi makita dyan si Ping Lacson, Senador Ping Lacson, si Senador Chis Escudero, Senador Tito Soto, sino pa? Senador Rapiat Erwin Tolfo, sino pa? Mabuti-buti baka nakabawi itong si Senador Bam Aquino dahil sa kanilang magandang pahayag. Kahapon binanggit natin na kailangan talagang iporsige. Iporsige para malaman yung totoo sa pamamagitan ng pag-iimbestiga dyan sa napakawalang hiyang flood control na yan na pilit na inililihis. Sa ngayon, iniiwasan, marami hong spekulasyon ho ngayon na
Doon ho sa kanilang consultative meeting, nagkaroon ho ng bulungan ho diyan eh. Ano ho yung binubulong? Meron daw ho kasing may banta ho kasi ang Senado. O ano yung banta? May threat ho. Eh bakit ho mayroon threat? Kasi may balita ho na magsasagawa ho kasi ng Blue Ribbon Committee hearing sa Huwebes. Ang grupo ni Senador Pia Cayetano. Kaya ideklara ho natin meron hong threat ang Senado. Gagawin ho nating work from home yung mga empleyado. Yun ho yung kanilang spekulasyon yung mga hindi ho marites usapan ho dyan sa palengke. O dyan sa barbero ho, yan ho sa mga terminal. At kunyari ho, kahapon ako'y nagkukunwari ako yung aking sandong gula-gulanit at ako'y bumili ho ng tubig. Ako'y nakikinig ho doon sa usapan Hala, pupunta sa Mindanao yung mga grupo ni Senador Erwin na Senador Gatchalian. Ano kaya mangyayari? Ano kaya titignan natin sa social media kung mayroon magliliparang bote? O bote ng mineral. O kaya mayroong kakalampagin ng mga sasakyan. Kasi para ho ipamalas ho sa kanila yung galit ng taong bayan sapagkat sila ho ito nagtatago ng katotohanan ito si Senador Bam Aquino lang yata nakuha na nung magandang statement. Ay sabi kasi ni Senador Ping Lacson, tutuntunin ho natin yung ebidensya. Etong ebidensya ho. Eto dito sa computer ko, tingnan ko nga. Isa hong sa mga nagsiwalat ho dito ng katiwalian na inyo pang binansagang mga kargador at mga basurero. Marami hong nag-react. Kung talaga ho ba talaga? Kung talaga ba? Yun hong sabi dito si ma'am, natawa ko dito sa sinabi ni ma'am ni teacher ho ito, retired na ho ito. Retired ho yung public school teacher, classmate ko ho ito Si ma'am Bing Permalino, yung tatay ho nitong ang pangalan ho ito na ang si teacher Siodarly Permalino, teacher din ho ito, yung kanyang tatay, teacher din ho. Teacher ko yung tatay niya, magka-classmate ho kami nito. Ang sabi ho niya binabasa ko. Pasudlan ko sa tae, sa kalabaw. Yung aming sprayer para sprayhan ang kanilang mga mata. Huwag naman, masyado kang brutal. Ma'am Siodarly. Wag naman ganun. Ay, nagpapakita talaga ng matinding galit, Galit talaga ito kasi nag-uusap po kami dito Kasi alam nila broadcaster ako nasa media ako meron nga nagsasabi sa akin yung mga medyang bayaran. Yun ho, iba pumutak. Ibig sabihin na bayaran. Lahat naman kami binabayaran na. Paano kami mabubuhay kung hindi kami babayaran? Sige nga, meron bang media na hindi binabayaran? Yung kurap ang ibig sabihin. Yung kurap na media. Ang ibig sabihin ng kurap na media na binabayaran ho, bibigyan ka ng halimbawa item, ito birahin mo nga itong birahin si senador ganito. Ito yung mga issue sa kanila bibigay siya magbibigay ng feedback. Kaya banatan mo ng banatan, walang kamalay-malay yung tao. Kahit na hindi niya ginawa, ibig sabihin gagawin ka ng issue, yun ho yung mga bayaran. Pero kami na naglalahad ng katotohanan, kami ho binabayaran ng ayon ho sa batas. Wala ho media na hindi binabayaran. Tumatanggap kami ng sweldo, tumatanggap ho kami kung binibigyan nyo ba kami, kung isang malita ibibigay nyo sa bakit ba hindi namin tatanggapin nga malay namin, huwag lang kaming kasuhan ng anti-fencing kung iyan ho ay galing sa nakaw, hindi ho kagaya nung dinadahilan ni Senador Tito Soto.
Oh, sabi niya, kung ako man binigyan nila ng maletang pera, hindi ko naman alam yon. Eh ngayon ho, nandito na ho sa investigasyon. Ah, nasa investigasyon na ho yung mali-malita na yan. Ah, ah, kaya sinusulyapan ko kasi yung ano yung sinusulyapan ko yung chat group namin. Oh, diyan ho para taga Mindanao ho ito Taga Mindanao ho lahat yan. Diyan ho sa General Santos City sa South Cotabato. Oh. Ito naman ang isa taga Davao po ito, si Marilo Octaviano. Inihahanda na lang ho, inihahanda na ho nila yung bugok na itlog. Kahit na raw ho malayo, pwede hong ibato. Yung bugok na itlog, mabaho yun Yun daw ibabato doon sa mga senador. Napupunta ho dyan. Ako, ano ba yan? Ay, nako. Parida. Ano ho natin dito sa salitang Cebuano. Binabasa ko, ako muna ho, dito harap muna ako sa computer. Paridi og bugok na itlog Bing. Sino yung si Bing? Si Bing po, si Sioder Ripper Malino. Tawag ho namin dyan si Bing. Very sweet ho yan, yung aming ano na yan. Pati itong si Marilo. Mga close friends ho namin ho yan. Kami ho yung batch na talagang nagmamahalan ho. Hindi katulad ng iba nag-eerapan. Kami ho, close kami sa isa't isa. Paridi og bugok na itlog Bing. Kay maski layo pwede ilabay sa ilaha. Sa Tagalog, ihanda mo na yung bugok ng mga itlog Bing. Kahit na malayo, pwedeng itapon sa kanila, ibato sa kanila. Anong sagot naman ho ni Bing? Teka, teka muna, bababa ko muna. May arigid kay naglumlum manok, ula na piso tanan kay nalinog. Ano sabi? Yun daw meron daw naglimlim na manok. Hindi ho napisa yung itlog dahil sa nalindulan. Agoy! Ang sabi ni Marilo, agoy! Paragid sa ilahap. Para daw sa kanila talaga yon. Okay, tanyo na. Eto ho, taga Mindanao ho yan, taga Davao ho yung isa, taga General Santos City. Maging yung si Dion. May mga kamag-anak ho yun. Itong si Bing kahapon, hindi ho niya makontak yung kanyang mga kapatid Kaya ho talagang visit na visit kahapon yan. Ang sabi niya, mabuti pa na lang maglaba. Para mawala yung stress. Sumagot naman yung taga Mindanao. At maging dito taga Samaramag, taga Bukidnon. Sabi, sige pagluto na nga lang tayo. Nakakainis pakinggan yung mga balita ngayon. Nakaka-stress talaga Kitam? Eto, tuloy natin yung binabasa ho natin. Sapagkat, ayon nga ho sa report, binabasa ho ko. Kababasa ko lang ho ng report ito ho, pero nakaka-feedback na yun ho nga grupo ni Gatchalian dyan ho, mapupunta ho dyan sa Mindanao. Para ho magpakita ng suporta sa mga biktima ng lindol sapagkat yun ho, nag-atas na ho si Senador Sherwin Gatchalian ng work from home dyan ho sa mga empleyado ng Senado. Kung totoo ho na may nakuha kayong mali-malitang pera, kayong 12, bawat isa sa inyo ay mag-donate naman. Nagdo-donate na ho kayo ng isang buwang sweldo. Hindi ho sapat yung isang sweldo isang buwan. Sapagkat milyon-milyon ho yung pera sa maleta. Hindi ba pwede ba ninyong gawin mga 5 million man lang? Okay. Pagka nagawa ho ninyo yung 5 million na iyan, siguro naman ay matutuwa. Matutuwa ho yung ating mga kababayan ho diyan. Matutuwa kapag ho kayo ay nag-donate ng 5 million bawat isa. Yung grupo ho ng ni Senador Sherwin Gatchalian
na umaakog sila ho ang lehitimong majority ng sa Senate sa Senado ho. Kaya maaring baka mag-thumbs up yung iba. Yung iba naman baka hindi makapagpigil. Oh, baka ho talagang gawin ho nila yung kayo ho ibabatuhin ng bugok na itlog o kaya kamatis. Gusto kong sagutin itong sa group chat namin Sinusulyapan ko kasi sapagkat kanina po sila kami ho nagko-communicate habang ho ako naman ay nagbo-broadcast. Nagbo-broadcast ho ako sandali lang. Sasagutin ko lamang. At tayo muna ay magbibigay ho ng magandang tawag nito, awit para sa inyo ho. Eto ho. Okay, nasaan na ba to? Sandali. Palusot na ang mga gago, nahuhuli na ang iba, itinuro ang kasabwat nyo. Nagsama-sama na kayo kaya lubog ang gobyerno. Kaya ang tawag namin sa sasagutin ko lang ha. Galing yung mangurap, galing yung tumanggap, buhay ang ganap, buhay nyo'y masarap. Galing yung magpanggap, kami ang naghihirap. Hiring nag-umpisa, tinatawag na sa Kongreso at Senado. Lahat pinaamin na kung sino-sino ang kasabwat nyo. Si Juan siya, no, it's only ghost. Remember who, remember what, remember buhay ang paldo. Ang gagaling, galing yung mangurap, galing yung tumanggap, buhay ang ganap, buhay nyo'y masarap. Galing yung magpanggap, kami ang naghihirap. Di na mapigil ang magduda lahat sa inyo. Wala pa rin say-say nakakulong. Mga buhay ang paldo, mga buhay ang paldo. Ang gagaling, galing yung mangurap. Okay. Okay. Eto ho. Teka, babasahin ko nga lang ito. Sabi ni Marilo, nakadumdum ko ang mga growers sa Naga di Coco tanan ginaguyod kay di baya pwede mauyog. Anong ibig? Ito ba sagot naman itong si Bing. Naglinog 5.6. Gatchat ko abi ko na vertigo na pod. Kaning galago ta sa pamalakad sa gobyerno bisan ano pa lang matchat ka kay dra kabalos kadiha makabalos maka-express sa kapungot. Sabi naman nung isa, mauman gani lagi, mura lagi uyog kadali. Eto. Itatagalog ko pa ba ito? Ang sabi kasi ni Bing sa Tagalog, lumindol lang 5.6 habang siya nagchat, akala ho niya yung 5.6 yung after siya kuya ta ito. Akala ho niya ay nabertigo na siya. Kaya ho siya nagagalit, lalong-lalo na sa pamamalakad ng gobyerno kahit na ano na lang daw basta sila makabawi sa chat man lang may express ho nila yung kanilang galit sa pamamagitan ho ng kanila hong pag-express diyan sa social media. Hindi ho ba? Yan ho ang damdamin ho ng mga kababayan ho natin. Diyan pa lang ho yan sa Mindanao.
Yung ibang mga group chat ko, hindi ko pa titingnan. Dito lang muna sapagkat dito muna ako nag-concentrate sa group chat ho namin sa Mindanao sapagkat nandito yung action. Diyan ho yung diyan ho yung ibig sabihin, diyan ho yung issue na napapanahon. Iniiwasan na ho natin yung iniiwasan na ho natin yung politika eh. Kasi nakakasawa na eh. Nakakabisit lang pa, ulit-ulit na lang tayo. Wala naman tayo, ngaw-ngaw tayo ng ngaw-ngaw dito. Wala naman nagiging resulta sapagkat itong dalawang grupo na ito, ayaw ho talaga magbigyan. Pero ang dito ho ako sa legitimate. Wag ho akong papayag diyan na ang majority sa 24-12. Saan ka nakakuha? Hindi ko malaman itong mga edukador na ito, mga professor pa naman din. Mga abogado, senador, mga dating speaker, speaker of the house. Pagkatapos yung mga senate president, mga abogado, mga professor. Inuulit-ulit ko lang. Paano, marunong ba kayo ng arithmetic? Pag sinabing buo, kabuuan, whole. Pag sinabing lahat, wala hong labis, walang kulang. Pag sinabing 24, alin ang majority? 12? Kung di ba kayo mga tanga? Papaliwanag pa kayo, sige nga. Yun. Ito ho sa group chat ho namin, talagang marami ho nagagalit eh. Nagagalit ho dyan sa mga opisyal ng ating gobyerno. Karamihan ho kasi dito sa mga kaklase ko, yung mga batchmate ko, mga dating former government officials. Yung isa ho rito, isa ngayon isa na lang yata rito yung, marami ho. Ang iba mga incumbent pa eh. Yung iba mga consultant. Yung iba mga retired na. Marami ho ditong mga classmate ko na galit. Nakakaintindi ho sila eh. Naintindihan nila yung majority sa 24. Kaya ho hindi ko malaman kung bakit itong mga ito ayaw nilang tanggapin. Hindi sila tumatanggap, gustong-gusto talaga nilang baluktutin. Kaya ano ang sabi ho nito ni yung aking batchmate na si Esperidion Ligayada. Pagka raw pumunta doon sa kanilang lugar, baka batuhin sila ng kamatis at itlog. Dito ay dahil sa yung kanilang kwentong palengke. Yun daw yung kwentong palengke ho ninyo. Yung kwentong palengke, ramdam ang galit ng mga tao, lalo na parang ayaw nilang malaman ng taong bayan ang katotohanan. Ito ho, yung kanilang pagkadismaya. Dismayado eh. Eto. Tingnan natin dito, ano pa ito. Habang sinusulyapan ko itong ang sinabi ho nitong kasi kababanggit ko lang nitong aking classmate na si Esperidion Ligayada. Ang sabi ko kasi, sabi sa kanila, binabasa ko ang mga comment ninyo habang ako ay nagbo-broadcast. Kaya ho, mag-comment ho kayo, sabihin ho ninyo sa gobyernong ito ang inyong mga saloobin. Kung meron ho kayong pupurihin ho ninyo, wag ho kayong mag-aatubili at punahin ho ninyo yung mga mali. Ang sabi ho sa akin, yes, mate. Ibig sabihin, yes, batchmate. Silently, masses ay galit sa kasalukuyang mga pangyayari. Karamihan daw ho sa mga nananahimik na mga mamamayan sa bayanan. Iyan ho, hindi ho tahimik, ayan ho natutuwa, iyan ho ay galit sa inyo. Ang sabi naman ho, ang sabi ni yung teacher
retired teacher, na classmate ko. Itong si Sioderly Permalino. Ay totoo. Totoo. Correct. Basta ang mga naka-green na nagtag sa ayuda sa Jensan at Sarangani, paspas mo og responde. Basta mga naka-green na nagtag na ayuda sa Jensan, General Santos City at Sarangani, paspas mo og responde. Paano ko ba ito itatagalog? Ay nako. Mayroon pang tumatawag sa akin. I-decline muna natin. Mamaya na kayo tumawag. Nag-ano ko eh. Mamaya na kayo tumawag. Nagbo-broadcast pa. Yan ho. Binabasa ho natin. Ano ho ang isa sa pinakadismaya ho nila? Di masahin din ho natin. Ay nako. Palagpasin kaya natin to. Dinecline ko na. Sige pa rin ang tawag ng tawag eh. Bahala ka sa buhay mo. Bahala ka dyan. Isa ho. Ay nako. Eto. Nasaan na ba yun? Teka muna. Mga kaibigan ko, dito muna tayo mag-play nga muna tayo. Ang sabi ko kasi dito, hindi kasi nakakaintindi ito. Sabi ko nagre-record ako eh. Tawag ng tawag. Okay. Isa ho kasi mga kaibigan. Isa ho sa mga ikinadismaya din ho ng mga kababayan ho natin. Yun hong sinasabi laban ho dito sa mga sundalo. Yung mga ex-marines ho, na ang sabi ho dito ni Attorney Baligod, sapagkat naglabas ho ng mga larawan ho itong si Attorney Baligod, sapagkat ito daw hong mga sundalong ito ay mga kargador at tagahakot ho ng basura. Ngayon, ito naglabas ho ng mga larawan. Makikita ho naman ho niyo sa social media. Yung mga larawan ho ng mga Marines na kabilang sa grupong naglalantad ng mga aligasyon kaugnay sa kontrobersyal na flood control investigation. Maaaring baka ituloy yung nakatakdang pagdinig sa Huwebes bukas ho, Mayo 11, sapagkat malamang sapagkat meron pa raw di umanong mga karagdagan na mga witnesses na magpapatotoo dyan sa malawakang nakawan sa gobyerno. Meron parang Valiant 7 ho dyan, meron pang 14 bukod ho dyan sa 18. Ang sinasabi ho ninyong mga bugos ho yung mga sundalo, pinakitaan ho kayo ng larawan, full battle gear, may mga hawak na mga armas, meron pa hong mga medalya yung iba. Ayon ho dito kasi sa sinabi ho dun sa paliwanag nitong si Attorney Baligo, makikita sa mga larawang inilabas ng ilan sa kanila ay nakasuot ng uniforme ng militar. Yun ho mga kargador na sinasabi ho ninyo. Nakasuot ng militar, may mga ranggo, medalya, at
nasa aktibong operasyon sa iba't ibang lugar habang sila ay nasa serbisyo sa Armed Forces of the Philippines. Hindi ho sila nakasakay sa dump truck at may hawak na ika nga ay balde o kaya yun yung pang pandakot ng basura. Ang hawak ho nila ay mga armas. Nagserbisyo ho sa Republika ng Pilipinas. Ang sabi kasi ho ni Rapi, ni Senador Rapi Tulfo, kargador lang daw sila, hindi mga bayani. Kung inaaglahi ho yung uniforme ho ng mga dating Marines, sundalo. Ay kayo daw ho mga kargador lamang. Makikita rin ho sa isang mga larawang ibinahagi ng isang dating Marine na may apelyedong Bolontante. Yung si Bolontante. May sense yung kanyang sinasabi nung sila tinanong dun sa Blue Ribbon. Sabi kong ako niya binigyan ng 5 milyon bakit pa ako pupunta rito? Isusugal ko yung kaligtasan ng pamilya ko at maging sa sarili ko. Bakit ako magtitiis? Di magninegosyo na lang ako. Hindi ho ba? Pero meron hong counter ho dyan si may counter ho dyan si NBI Director Matibag. Kasi nga daw hindi ho na ibibig kasi ho tingi. Ay nako, tingi daw ho ang ang bigayan. Ay nako. Sige, tuloy nga natin. Pati tayo nabubulunan ho din Ito hong si Bolontante na nakasuot ng opisyal na uniforme na may mga military ribbons at insignia. Habang ang iba ay sa iba pang mga larawan ay may makikitang mga operasyon sa field, patrol duties at deployment sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Sige, sabihin yung kargador nandun sa bundok. Okay, samantala ibinahagi din ni MJ Chico ang komento. GCM daw, ano ba yung GCM? GCM, Gold Cross Medal. Ang ibig sabihin ho ng GCM ay Gold Cross Medal. Yun ho ay isa sa mga kinikilalang military decorations na ipinagkakaloob sa mga sundalo dahil sa katapangan at natatanging paglilingkod sa operasyon. Ayun ho. Teka, sulyapan ko muna ditong sandali. Mamaya na ho natin yan sulyapan, mamaya. Kasunod ho nito mga kaibigan, naging usapin sa social media ang pagkakaiba ng paglalarawan sa mga testigo bilang mga ordinaryong kargador kumpara sa mga larawang nagpapakitang sila ay dating mga miyembro ng Philippine Marines na nagsilbi sa aktibong tungkulin sa loob ng militar. Alin daw ho ba rito ang alin daw ho ba dito ang mas marangal na trabaho? Yun ho bang pagiging sundalo marangal? At yun ho bang pagnanakaw sa kaban ng gobyerno marangal din ho ba? Yung mahong tumanggap pinaghatiran ho ng mga maletang pera, marangal ho daw ho ba yun na galing sa nakaw? Itong mga ito ho nakikipaglaban nandyan ho sa mga operasyon, hindi ho ba marangal yan? Ano ho ba ang simbolo ng kanilang pagtupad ng kanilang mga tungkulin bilang isang militar? Hindi ho ba pagprotekta din ho yan
sa kapayapaan ng ating bansa laban ho sa mga insurhensiya, sa mga pagbabanta ng kalayaan ng ating bansa. Tapos ay inyong silang tatawaging kargador. Ang kakapal ng mukha ho ninyo eh. Sige nga, pagtimba-timbangin na ho nga ho natin. Yung pagiging sundalo. Meron ho ako mga classmate na sundalo ho. Si Hil Tambot, classmate ko ho yan. Si Wilfredo Gutierrez, kamag-anak ko rin yan, yan ay sundalo. Retired na rin ho eh. Nagkukwentuhan ho kami o kung ano ang naging karanasan niya sa kanyang pagiging sundalo. At yung pinakamahirap niyang experience pagiging sundalo nung sila ay nakikipagbakbakan laban ho dyan sa Abu Sayyaf. Ako ho hindi ho natuloy pero nag-training ho ako bilang sundalo ng Armed Forces of the Philippines Rainbow Rangers. Meron din ho akong karanasan sa pagiging sundalo pero hindi nga lang ho ako nang dahil ho dyan sa 1986 EDSA Revolution. Diyan ho sa 1986 Revolution. Naranasan ko yung magpasan ng 30 caliber US Browning, yung machine gun. 4 ho kami. Huwag ho ninyong minamalit yung mga sundalo. Pusang gala kayo. Kung anong hirap ang dinaanan ho ng mga sundalo na yan. Para lang ho kayo ipaprotektahan. Tapos sasabihin ho ninyong mga kargador. Hindi ho kayo tinamaan ng kulog. Kabisit-bisit. Hindi ho kami galit sa ilagay ho ninyo sa tamang perception. Kumuho ba yan wala na ho sa serbisyo, sabihin nyo ng masasamang tao, miyembro na ng sindikato. Sabi niya, once you are a Marines, you are a Marines. Once you are a soldier, you are a soldier. Hindi ho, once you are a soldier, you are a magnanakaw. Sino ngayon ang may credibility na magsalita ho dyan sa publiko? Kayo ho? Mga tinamaan kayo ng magaling. Eto, hindi ba Jimmy Apostol, naging ikaw naman alam ko naman kung saan ka nang dako napupunta sapagkat ikaw naman isang opisyal dyan ho sa National Irrigation Administration. Hindi ko na ho pinagsasalita ito ayoko siya magsalita dito sa broadcast ko at saka ayoko siya magkomento basta't ako ipopromote ko lang yung kanyang resort dyan ho sa Kalilangan. Kaya yung mga senador na nag-aaglahe dyan ho sa mga sundalo, pumunta ho kayo dyan sa resort ni Jimmy Apostol dyan ho sa Kalilangan na Bukidnon. Baka ho kayo malaking may ibibigay ho sa inyong diskwento. Baka nga kayo ilibre pa dahil sa opisyal naman yan ng gobyerno consultant ho yan baka mga sir naman, mga senador wag lang ho kayo magdadala ng Viva Max babe. Kasi ho tatanggapin ho yan ni Jimmy Apostol. Pag nagdadala ho kayo ng Viva Max babe ho dyan sa kanyang resort, dyan ho sa Kalilangan, hindi ho naman yan tatanggihan ni Engineer Jimmy Apostol. Siyempre, pera din ho yan pagka kayo nagbayad. Huwag yun lang ho lilibrehin. Hindi ba, Jim? Sinasabi nga sa akin, magpaalam daw ho ako Magpaalam daw ako sa inyo na papuntahin din doon yung mga Viva Max babes dyan ho sa kanyang resort, dyan ho sa Kalilangan, Bukidnon. Nagagalit yung mga batchmates ko, mga babae. Nagagalit ho si Mama Bingshu Derly. Si Ma'am Catherine Hamis nagagalit Kami ho, accepted naman ho kami. Tinatanggap ho namin yung galit ng aming mga batchmate. Mahal po namin yung isa't isa yung aming mga teacher. Isa lang ho yung aming kinagagalitan ho yan. Yung isang nagngangalang Roman Escolta na sobrang yabang.
At yung feedback ho sa akin, nung mga batchmate ho natin, ikaw Mr. Roman Escolta. Itong Roman Escolta, may karanasan sa akin nung high school to eh. Muntik ko na itong upakan dyan sa ano eh. Dyan ho sa poblasyon ng Maramag Bukid nun. Kasi mahilig ito sa ano eh. Etong mamang ito eh. Itong maka Bruce Lee at saka Ray Malonzo ito eh. Ginagaya nito eh. Pero hindi umubra nung kanyang corner, kung cornering ko dun sa outpost eh, hindi ho makaano eh, hindi makapalag eh. Hanggang ngayon daw ang yabang padaret. Tsaka palibhasa ito siguro ay malaking na, hindi ko sinasabing may kickback ka rin ha, dyan sa Manolo Portage. Ikaw Mr. Ramon Escolta. Huwag ka masyadong mayabang para mahalin ka ng kabatsmate mo. Kiss ka na raw, sabi ni Ma'am ni Bing Sudarli. Eto, tuloy ho natin sapagkat meron na lang akong 4 na minuto bago ako bumati. Sa kabilang banda mga kaibigan, sinabi naman ni NBI Director Melvin Matibag sa mga naunang mga pahayag na karamihan sa mga ito ay mga sibilyan na sa kasalukuyan. Alangan naman eh. Kahit na ikaw ay sibilyan, masasabi ka pa rin ikaw ay dating sundalo. Hindi yung sasabing, ay sibilyan ka na. Pagka kung ano yung titulong meron ka, ikaw halimbawa, ikaw nag-retire ka, Mr. NBI Director Matibag, ang sasabihin din ng taong bayan sa former o dating NBI Director Melvin Matibag, ganyan ho, yung titulo ikinakapit ho sa iyong pangalan. Ganun din ho, diyan ho sa mga profesyon, yung mga ika nga ay pasado ho diyan sa PRC, Philippine Regulation Commission, maging mga abogado. Pero wala naman yatang ex-attorney. Okay, patuloy tayo naman. Patuloy ho na hinihintay ng publiko ang mga susunod ng mga pagdinig at ang karagdagang mga ebidensyang sinasabing ilalatag ng mga testigo sa susunod na araw bukas ho. Antabayanan, antabayanan ho natin bukas yan. Kung matutuloy ho yung Blue Ribbon Committee ni Senador Pia Cayetano. Subaybayan ho natin mga kaibigan para makita natin yung katag. Ang salitang katag mga kaibigan sa salitang Cebuano, makikita natin yung resulta sapagkat babatiin ho natin dito yung aking mga kaibigan na sumusuporta ho sa atin, si Ma'am Josephine Macapagal ng Anaheim, California, si Farah Gagarani at si Pian Amir diyan ho sa bansang Canada, si Wendilyn Reyes naman at Lourdes Sadicon ng US, si Engineer Apostol, Engineer baka pumunta nga ho diyan yung grupo ni Senador Gatchalian diyan sa resort mo sa Kalilangan, pagbigyan mo naman sila. At titingnan mo kung may dala-dala silang Viva Max Babe. Timbre mo agad sa akin, batchmate Espiridion Ligayada. Galit ho ito eh. At itong si Danilo Lagahe, taga Maramag Bukidnon ho yan, si Wilfredo Gutierrez, nandito no sa Nueva Ecija ito. Si Atanasio at Bing Briones, yung mag-asawang ito, si Ma'am Suderly Permalino, na hanggang ngayon galit hindi makamove on. Si Miriam Barbosa, si Josepina Cabinta Ramos, si Ma'am Catherine Hamis, galit din ito eh. Si Bill Macabantog, ito katagal-tagal ko na itong pinagsasabihan, sino-sino bang dapat nating bakunahan na hindi man lang nagsasalita itong classmate ko na ito. Si Nancy Roma, Evelyn Lantong, Marilo Octaviano, taga Davao ito, Los Mainit, taga Cagayan de Oro, Paterno at Sinaida Gahonera, dyan ho yan sa Maramag Bukidnon, sa ating mga advisor, sa aming mga advisor, Ma'am Yvonne Catli, si Ma'am Rose Kalikaran, Sir Hil Magbanwa, Sir Autida at Sir Permalino, maging sa aking mga opisyal po sa aming isla dyan ho sa Sibuyan, Romblon, ang amin pong mayor ho dyan sa bayan ng Kahijukan,
Mayor Greg Ramos sa San Fernando Nanding Marin, Magdiwang Noel Joseph Marin, at dyan ho sa aming Lone District ay Representative o Congressman Budoy Madrona, ang aming Gobernadora Trina Permalo Fabic, at sa aming barangay naman dyan sa Danao kay Jukan Sibuyan Romblon barangay officials, ang aming kapitan, barangay captain ay si Greg Villanueva, ang kagawad sina Lydia Marasigan, Henry Rigala, Roger Ragot, Raymond Galindo, JT Babaw, Arnel Rotones, sekretary naman ng barangay Evelyn Formanes, ang treasurer ni Risa Maron, at ang bookkeeper naman si Vanessa Mesa. Sa Ramiro family around the world, si Ding Grabo ng Plaridel, Bulacan, Alfredo Bayani, si Pangilinan, sino ba yon? Princess Pangilinan ba yon? Diyan ho sa Palawan, at sa aking publisher naman dyan sa Diario Casado, at CEO ng KBS RMM News Alan Bordios, ang anchorman ho dyan sa KBS si Anchorman Arnold Namuco, ang aming news director Win Lawson, at sa lahat ng mga media man ng KBS RMM. Alaha, maraming salamat sa mga kababayan kong Palawenyo at sa buong universe. Bukas na muli ang tabayanan ng isyong panlipunan, balita at komentaryo sa Bigwas News Philippines, at maraming salamat din sa ngalan ng ating mga nakasama sa palatuntulang ito, sina Tech Aaron, Tech Leo, sa ating news director Ma'am Rose Dingding, program director Jeff Balahonda, sa ating station manager Ronnie Dave Abili, at ang ating station general manager Ma'am Naomi Cascarang. Inyong lingkod, yours truly, Don, kilala niyo na, Robert Ramiro. Hanggang sa muli bukas.